Hi guys, welcome to our channel. Hi guys, welcome back to my vlog. Let's go. Last week na namin ngayon dito sa England. Not sure kung mamimiss ko siya. Malapit lang naman siya sa lilipatan namin. Mga 3 to 4 hours drive. Kaya kung mamimiss namin yung England, konting drive lang. Isa sa kagandahan dito sa UK, pag na-hospitalized ka, walang cash out. Free lahat. Kahit sa gamot or sa scan, walang bayad. So, nung na-CS ako ng 2 beses, everything was just smooth. Although may konting hiccups, it was a pleasant experience naman. When I say free hospitalization, yun ay dahil nagbayad ka din ng visa or immigration fee. Part yan ng benefits na makukuha mo as a UK immigrant or employee. I think everyone would agree na kung lilipat ka sa bagong country, gusto mo yung healthcare ba ay accessible lang. Hindi na yung magbabayad ka pa ng napakamahal kasi nowadays ang mahal ma-hospitalize or ang mahal magkasakit. Health is wealth. Katulad sa ibang bansa, dito sa UK, minsan ikaw ang kailangang mag-pack ng mga pinamili mo. Isa pang convenience dito ay pwede kang magbayad just by tapping the phone dun sa scanner. So, hindi mo na kailangan maglabas ng card, ATM card, or cash. Di ko lang sure kung ganyan na din sa Pilipinas, but I know sa Singapore, ganyan din. Nag-scan lang sila ng phone or ng card. Then, paid ka na. At ayan po, failed ang aking leche flan or creme caramel. For dinner, nag-grill si Martin ng steak. Thank you, Mart. Ang mga specialty ni Martin sa pagluto ay yung steak at pag-roast ng chicken at yung mashed potato niya. The best. Good night, guys. Although hindi silky yung texture ng leche flan, ay lasang leche flan pa din siya. So, I love it. Yun nga lang talaga, hindi siya smooth. Mag-grocery shopping sana kami dito sa Sainsbury's because in the next 2 days ay wala si Martin sa bahay. Kaya lang pagpasok namin, ang sabi may IT disruption kaya lumipat na lang kami ng ibang branch. Mga 2 years old. Mga curious at laging explore ng explore. Hindi tuloy ako nakapag-grocery ng maayos. Si Martin ang nagpatuloy ng grocery shopping namin. Dahil nga lilipat na kami ng bagong bahay, may ibang mga damit na hindi namin kailangan. So dito ko siya dinala. At nakauwi na ulit kami.
Late na ako natutong magluto ng mga pagkain. Dati ang alam ko lang, mag-adobo, gisa-gisa ng mga gulay, magprito ng isda. But now, pwede ka nang mag-search online sa mga recipes at sa YouTube. Sa atin sa Pilipinas, pag may recipe, kailangan mag-stick ka sa method or sa mga ingredients nito. But if you broaden your horizon, may tinatawag na fusion food. Pwede mong i-improve yung recipe according to your preference or taste. Hindi kailangan mag-stick sa original recipe. Meanwhile, habang nagluluto, practice din si Ocean magsulat or maghawak ng pencil. Summer break ngayon dito sa UK. Nag-start yung summer break nila nung 3rd week ng July and back to school sila ng 1st week of September. Nung last meeting namin with the teacher ni Ocean, nagbigay sila ng mga listahan na ito yung mga expectations sa school or at least expected nila na kahit paano alam ng bata kung paano gawin. Like maghawak ng pencil, ma-recognize nila yung pangalan nila sa papel, kung paano magsuot ng damit or magsuot ng sapatos, kung paano kumain using the spoon and forks or knife. Mga simple task, but it's important na alam na nila by 4 years old. After ni Ocean magsulat-sulat, playtime with Daddy. Show it. I think there on the. On the wall, Ocean. No! No! No, please. On the wall. On the wall. Knock on Mama. Nung umaga, nung may time na ako, pinak-up ko na lahat ng gamit namin. Inuna ko yung mga damit, towels, coats, jackets, mga bed sheets. Nakalagay na sila sa vacuum bag. Kaya lang yung ibang vacuum bags, hindi siya masyadong na-suction. So, uulitin namin ni Martin. At nakalimutan pala namin yung Thai green chicken curry kasi papa-expire na siya. So, kailangan na ding lutuin. So, 2 ulam namin ngayon. Napaka-nostalgic kumain ng mga Filipino foods. Nakakamiss talaga ang Pilipinas. Next time, dadagdagan ko yung tubig kasi masyadong na-reduce yung sabaw. So, after dinner, nagugas ng mga pinagkainan, ayan, it's time to walk Skylar. At the same time, exercise na din siya. Medyo napadami yung pagkain. Kung ilalakad nyo pala yung mga aso nyo dito sa UK, kailangan may dala kang poop bag. Kasi pag nadumi yung aso, kailangan pulutin at itapon. Bawal pabayaan yung poops nung aso kasi of course, number 1, magagalit yung kapitbahay or kung kanino man natapat yung dumi at bawal talaga yun sa UK by law. Let's go. This way. Skylar. At finally, napadaan ulit kami dito sa nursery sa tapat ng simbahan. Malapit lang to sa bahay namin. Part yan ng routine namin ni Skylar pag naglalakad. Madaming memories. For the last 2 years, lagi kong hinahatid si Ocean dun sa school. At finally, mag-move up na siya. Isa yung nursery sa positive experience ko dito sa amin. Napaka-helpful at supportive ng mga staff. Bedtime, Suki, it's bedtime.
What's the one that flies? Pterodactyl. Pterodactyl. The one with the long neck. The one with the long neck. Brachiosaurus. Hindi halata, pero gabi na, mga active pa din ang mga bata. Dessert muna ako habang sina Ocean at Megan ay nagpapakapagod. Hopefully, antokin na din sila soon. And finally, nung nakatulog na yung mga bata, pwede nang maglinis ng bahay. At kung nanonood pa din kayo guys ng aking vlog, thank you so much. Please like and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. See you soon. Paalam!